Good morning po sa bawat isa. Rinig po ba ako? Pwede po pa-heart react naman kung naririnig ninyo ako. Amen. Yes, Rinig. amen. And sige po, palakpakan naman natin si Lord sa buhay ng ating worship team na umaga pa lang talagang presensya niya na yung binibigay. And this morning, church, meron po tayong prayer works. Kaya naman pwede bang batiin mo yung katabi mo, yung kasama mo dyan. O pwede rin naman kayo mag-chat sa ating chat box ng good morning para malaman namin na kasama namin kayo ngayong umaga. Sige po, sino po ready sa ating ibababang salita? Ready na po ba ang lahat? So our title for today is Certified Unshakable Faith. Diba pag sinabing certified, kapatunayan, o paano mo papatunayan ng isang bagay? Diba? Paano mo mapapatunayan ang faith mo pag may matinding testing? Kaya naman, if you are ready, pipigit ka ngayon and we will pray. Sige po, dasal po tayo. Panginoon, hiniling po namin ang presensya mo ngayong umaga. Lord, I pray, Lord, na ikaw po ang mag-guide sa amin at guide mo po ako. Ang salita mo lang po ang mailabas mo. Holy Spirit, ikaw po ang mag-touch ng puso ng bawat nakikinig. Maraming salamat, O Lord. Alisin mo po ang hindrance, Lord, sa online. At Lord, i-penetrate mo po ang mga screen ng mga nakikinig. Maraming salamat, O Lord. Ikaw po ang gumalaw sa araw na ito. Maraming salamat. In Lord Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. So ngayon po, may kwento po ako sa inyo. Si Darlene Dabler Rose. Isa po siyang babaeng Kristiyano na pinanganak noong May 17, 1917. Ayan po siya. At kinalaunan nang tumanda po siya, nagpakasal siya sa isang veteran missionary na si Russell Dabler. Asawa niya po ito. At lumipas po ang mga taon na siya rin ay nakasama sa mga mission work. At pumunta po silang mag-asawa sa Papua New Guinea kasama ang ibang missionary. At that time, sa kalagitnaan po ng kanilang mission, nagsimula naman yung pangalawang pandaigdigan labanan. At sa kasamaang palad po, ang lugar kung saan sila nag-stay ay nasakop ng mga Hapon. Hindi lang po yan, kinuha rin yung asawa niya dahil ilalagay po sa ibang prison camp. At ng oras pong iyon, lungkot na lungkot si Darlene. Dagdag pa nung nagkasakit po siya ng ulcer sa binte dahil sa sapilitang pagtatrabaho ng mga Hapon. At mas humirap pa po ang nangyari sa kanya nang nabalitaan niyang namatay ang asawa niya. Pagtapos po noon, kinalaunan, nagkaroon ng false testimony na sabi, siya, isa po siyang American spy. Humirap po ang mga araw niya na parang nagkaroon na ng bilang yung buhay niya dahil nilagay siya sa death row dahil sa false accusation na sinabi. Hindi niya na po mapigilang mapaisip na, Lord, iniwan mo na po ba ako? Ayun na po yung nasa isip niya. Pero despite sa mga problemang kinaharap niya, hindi po siya nagpalugmok, kundi mas lumalim pa, gumapit sa Diyos. Dumating yung oras na nakilala niya po si Mr. Yamaji. Dati niya po itong kilala, di ba? Friend niya, at tinulungan po siyang makalaya. Alam niyo po, nakabalik po sa dating buhay si Darlene. At nakakagulat po, hindi po siya tumigil sa mission work. Nagkaroon po siya ng bagong asawa na kinalaunan, naging kasama niya po sa mga mission niya. And alam niyo po, ang kwento ni Darlene Dabler ay isang patunay na kahit sa gitna ng suffering and testing, kumapit lang tayo sa Diyos. At ngayon po, ngayong umaga, may ikikwento ko sa inyo na tatlong magkakaibigan na nagkaroon ng testing pero nanatili sa pananampalataya. Sila po ay sina Shadrach, Meshach, and Abednego. Sige po, sino ditong ready na? Ang kwento po natin ay matatagpuan sa Book of Daniel. So sino nga ba sila? Number 1, they are exile. Shadrach, Meshach, and Abednego ay isang exile. Inalis po sila sa lupa ng Judea nang nasakop po sila ni King Nebuchadnezzar. Sabi po sa Daniel 1:1-2, during the third year of King Jehoiakim's reign in Judah, King Nebuchadnezzar of Babylon came to Jerusalem and besieged it. Nang panahon daw po ni King Jehoiakim, nang naghahari po siya sa Judah, inatake po ito ng Babylon. Napalibutan po sila at kinalaunan ay nasakop. At ng oras pong yun, nang nasakop po sila, sinabi po ng hari na pumili ng mga batang lalaki na magsiserve sa royal palace. Sabi po sa Daniel 1:4, select only strong, healthy, and good-looking young men. Make sure they are well-versed in every branch of learning, gifted with knowledge and good judgment, suited to serve in the royal palace.
pogi po pala kailangan dito. Diba? Dahil pasok sa qualification ang tatlo, napili po sila. At dahil po dyan, marami silang nakasalamuha na hindi lamang mga Israelita, kundi mga ibang tagalugar. Pero alam nyo po, hindi nila hinayaan may influensyahan sila. Bagkos, pinakita nila yung distinction nila. Sabi po ni David ito, na ayaw niya pong maging ritually unclean. Kaya naman, nanghingi siya ng permission na kumain lang ng mga vegetable. Sabi po sa 12, please test us for 10 days on a diet of vegetable and water. At the end of the 10 days, see how we look compared to the other young men who are eating the king's food. Pagtapos po nan, in 10 days, lumipas ang 10 araw, mas naging healthier po sila sa ibang kaedaran nila. Diba? At kaya naman po, pinayagan na po sila na kumain na lang noon ng vegetable at water. At makikita po na kahit pala pinaliligiran ka ng tao mo na hindi mo kapanampalataya, hindi ka maging iba. Diba, church? Show your distinction. Ipakita mo ang pagkaiba mo. Pwedeng maging iba ka kahit hindi maayos yung kasama mo, di ba? Pwedeng hindi ka mag-compromise kahit sanay na yung iba rito. Kaya naman ngayong umaga, pwede po ba na ipapakita natin yung pinagkaiba natin sa iba? Di ba, mag-pray tayo ngayon na nasa screen ka, pwede bang nag-pray ka talaga na hindi ka lang nakikinig? Amen po. And yung number 2 po natin, they face test of faith. Nang kasagsagan po ng pamumuno ni King Nebuchadnezzar, naisip niya po na gumawa ng isang gintong Diyos-Diyosan. At dahil sa yaman, kapangyarihan niya, nagawa niya po ito. Daniel 3:1, Nebuchadnezzar made a stone statue 9 feet tall and 9 feet wide and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. May taas po itong 90 feet. Take note po, 90 feet, napakataas po nito. At 9 width. Na yung lapad niya po, 9 feet width. Lagay niya po ito sa kapatagan ng Dura. Pagtapos nun, pinatawag niya po lahat ng mga officials niya, governors, treasurers, judges, just to dedicate a worship sa Diyos ang ginawa niya. Pagtapos po nun, inutos niya na kapag narinig na nila ang mga musical instrument, lahat ay mag-worship sa gintong tribulto. At kung sino man daw pong hindi sumunod, ay susunugin sa pugon. Pero alam niyo po, despite sa lahat ng mga nagsipagsunod sa hari, yung tatlo po nating magkakaibigan ay hindi sumunod. They disobeyed the command of King Nebuchadnezzar. Ano po, hindi porket marami ang gumagawa ay tama. Hindi porket trending, pwede nang gawin. Hindi pwedeng go with the flow lang tayo. Kaya naman, if it leads you to sin, stop it. Diba? Kung magkakasala ka na po, stop it. Ano niyo po, maaring maraming mga Diyos sa oras na yun, hindi lang sila, maaring marami din yung ng time na yun, na nandun, pero sila lang po yung hindi sumunod. Meaning, iba ang may faith. Diba? Amen? So ano nga po ulit yung dalawa natin? Number 1, they are exiled. And number 2, they face test of faith. And number 3, they are firm. Naging firm po sila sa decision nila na hindi sumunod. At sa pag-disobey po nila sa hari, may mga epal pang nakitala. Sabi po, but some of the astrologers went to the king and informed on the Jews. They said, the king Nebuchadnezzar, long live the king! You issue a decree requiring all the people to bow down and worship the gold statue. Sabi po, nag-issue ka po ng decree na lahat po, di ba, nire-require mo na lahat ng tao ay magbabow down, mag-worship sa gold statue kapag narinig nila yung musical instrument. Di ba po, ang decree na yun, sinabi rin na kapag kung sino man ang mag-refuse na hindi sumunod, ay papatapon sa blazing furnace, sa pugon. Pero may iba po na Jews. Sabi dito, but there are some Jews, Shadrach, Meshach, and Abednego, whom you have put in charge of the province of Babylon. They pay no attention to you, your majesty. Sabi nila, they refuse to serve your God and do not worship the gold statue you have set up. Nagsumbong po sa hari. Sinabi, hindi daw sila sinusunod yung hari. At that time, nung nandito iyan ang hari, galit na galit siya. Pinautos niya na papuntahin yung tatlo. Tapos tinanong niya, sabi niya, totoo bang hindi kayo sumusunod sa decree na nilagay ko? Totoo bang hindi kayo sumusunod na magbabow down, mag-worship? Pero alam niyo po ito ang sabi ng tatlo. Oh, Nebuchadnezzar,
We do not need to defend ourselves. Grabe. Hindi na daw po nila kailangan i-defend pa yung kailangan nilang gawin. Napakagaling lang na kailangan pa ba natin i-defend na hindi tayo mag-worship sa Diyos ng iba? Well, hindi. Kailangan pa bang mag-explain na Kristiyano ka? Hindi po. Alam niyo po, nang narinig yan ng hari, galit na naman siya. Kaya inutos niya na ipatapon sila sa pugon. At hindi po kayo maniniwala, sa oras na yun, nakakita po sila ng himala. Dahil yung 3 pinasok nila, naging 4. Pagtapos po nun, lumabas ng ligtas sina Shadrach, Meshach, and Abednego, at nakakawaw lang po. Diba? Di ka talaga talo kapag naging firm ka sa faith mo. Ano niyo po, kung anong sumunod na nangyari? Inutos ni King Nebuchadnezzar na purihin ang Diyos nila Shadrach, Meshach, and Abednego, na imbis alisin yung faith nila, mas naging uso pa. Nakatutuwa lang po, nang dahil sa obedience nila sa Diyos, marami yung naniwala, marami rin yung sumunod. Kaya naman sa pagsunod mo, maaring marami rin ang magsisunod. Amen. Kaya naman, magkaroon ka lang ng faith. Sa panahon ng testing, huwag bumitaw. Amen po ba dyan? Na ngayon po, na kahit may testing ka, hawakan mo yung faith mo kay Lord. Sige po, palakpakan natin ng Diyos. So, ano po ang matututunan natin sa kwento ng 3 na nakaharap ng testing, pero nakalampas ng may faith pa rin? Alam niyo po, hindi ko na po patatagalin. What we can learn in the story, letter A, be faithful to God in time of trial. So Daniel, at the sound of the musical instrument, all the people, whatever their race or nation or language, bowed to the ground and worship the gold statue that King Nebuchadnezzar had set up. Nang pinatunog na daw po ang instrument, lahat daw po ng pinatawag ng hari, di ba, kahit anong race, kahit saang bansa ka pa, anong sinasabi mo, lahat sila ay nagsipagsunod. Pero alam niyo po yung 3, hindi sumunod eh. At unang beses pa lang po ito, na pinatunog ang instrument, alam na ng 3 na hindi sila susunod. Na kahit masunog pa sila, hindi kami susunod. At napatanong po ako, why? Bakit napaka-firm ng 3? Naisipin nyo, buhay na nila yung kapalit. Hindi pa rin sila sumunod. At alam niyo po kung bakit? It's because of the command of the Lord. Sabi po ni Lord, Leviticus 25, you shall not bow down to them or worship. For I, the Lord your God, whom a jealous God. Sabi ni Lord, wala kayong pwedeng luhuran. Wala kayong pwedeng sambahin. Ako lang dapat. Alam niyo po, napaka-faithful ng 3 na kahit buhay pa nilang kapalit, nanatili pa rin silang loyal sa Panginoon. Alam niyo po yung iyak ng puso nila, Lord, kahit buhay po namin yung kapalit, Lord, susunod po kami. Lord, kahit po mahirapan ako, Lord, susunod po. Alam niyo po, nakakayaman lang, anong ginagawa natin kapag may testing na tayo? Diba? Pag nandiyan na yung testing, wala tayong pambayad sa wala tayong pamasahe papunta sa anong ginagawa mo? Diba? Church, evaluate yourself. Anong response mo kapag may testing na? Tumatakbo pa ba tayo pamalayo? Yung tipong may testing na nga, mas lumalayo pa sa makakaayos. May trial na nga, ayaw pang lumapit sa Diyos na makakapag-ayos. Come on, pwedeng tanungin mo yung sarili mo. Diba? Ano yung ginagawa mo kapag meron na naman testing? O kaya ikaw yung tao na kapag may trial na tumatakbo, pero papalapit lalo sa Diyos. Alam niyo po, sana po piliin natin lagi na lumapit sa Diyos. Piliin po natin mas lumapit at kumapit. Sa panahong nanghihina ka, gumawa ka ng lakas sa malakas. Alam niyo po, wag po sana nating hayaan na kapag meron testing, mas lumalayo pa tayo sa kaya makapag-ayos. Mas lumapit po sana tayo. Kaya naman kapag may testing ka, be faithful. Maging faithful ka kay Lord. Wag mong hayaan si Lord yung una mong iniiwan sa tuwing nahihirapan ka. May financial struggle ka, wala kang pera. Come on, lumapit ka kay Lord. Diba? Wag po sana nating isipin at unang isipin na umalis sa presensya ng Lord kapag namumroblema na tayo. Wag po natin iwan si Lord. Pwede po ba yun? Come on, pwede po bang sabihin ninyo, hindi ko iiwan si Lord. Lord, hindi po kita iiwan kahit anong mangyari.
Amen. Wag po sana natin iwan si Lord. And now, letter B. Ano po ang matututunan natin? Believe and trust God. Maniwala ka at magtiwala ka. Galit na galit po si King Nebuchadnezzar. Tinanong niya, sabi niya, ito ang sagot ng tatlo. We do not need to defend ourselves before you. Hindi po namin kailangan i-defend yung sarili namin. If we are thrown in the blazing furnace, kung ipapatapon niyo po kami sa pugon, the God who is able to save us. Kaya po kami iligtas ng Diyos na sinasamba namin. He will rescue us from your power, your majesty. But even if He does not, kahit hindi, we want to make it clear to you, gusto po namin sabihin sa inyo, that we will never serve your God or worship the gold statue you have set up. Alam niyo po, hindi lang naging loyal kay Lord yung tatlo. Nagtiwala din sila. Sabi nila, the God whom we serve is able to serve us. Kaya raw ni Lord na iligtas sila. Kaya naman pala, lakas ng loob yung tatlo. Kasi alam nila na kaya silang iligtas ng Diyos nila. Kaya naman dapat malakas loob mo kasi kaya ng Diyos mo. Bakit ka hindi manghihina? Kaya ng Diyos mo. Di ko po alam kung anong pinagdadaanan nyo ngayon, pero kaya ng Diyos mo. Kung sa tingin mo imposible, posible sa Diyos mo. Alam nyo po, hindi lang faith, hindi lang po paniniwala, hindi lang po pagtitiwala ang nakamamanghang ginawa nila. Sabi po nila sa verse 18, but even if He does not, kahit daw hindi, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your God or worship the gold statue you have set up. Kahit daw hindi sila susunod. Grabe. Showing na they trust God kahit hindi nila alam anong next. Hindi nila alam kung ililigtas ba sila o hindi. Grabe. Alam niyo po, kahit sumunod pa rin sila. Kahit na hindi sila ililigtas ng sinasamba nila. Sabi nila, Lord, susunod po kami. Nasa puso po nila na kahit anong mangyari, kahit anong maging outcome, magtitiwala sila. Alam niyo po, hinayaan na nilang si Lord yung masunod. Lalim na naman ang hugot nila. Alam niyo po kung bakit? Well, maraming beses na rin kasi silang iniligtas nito. Alam niyo po, hindi lang po silang niligtas, kundi yung bayan ng Israel. Maraming beses na po. Alam niyo po, maging katulad po sana natin yung tatlo. Natiwala sa Diyos nila. Kasi noon pa lang tinutulungan na sila. Kaya naman po tayo nandito kung anasan tayo kasi constant help ng Diyos natin eh. Diba? Kaya kung feeling mo dead end na, magtiwala ka. Church, balik ka sa nakaraan. Tingnan mo kung paano ka tinulungan. Come on. Wag po sana natin isipin na pag-struggle first time na naman. Na kapag may struggle, may isip natin, oh, ito na naman. Come on, naligtas na po tayo noon. Natulungan na po tayo noon. Church, I want to tell you this. Our God is not finished yet. Hindi pa po tapos ang Diyos natin. If He did it before, well, He can do it again. Kaya naman, trust Him with what comes next. Because our God is known for His faithfulness. Palakpan po natin ng Diyos. Kanta po iyon. Actually, sabihin mo sa katabi mo, pwede bang i-chat mo dyan sa chat box na magtatrust ako kay Lord. Trust God lang. Come on. Diba? Amen. Na pwede bang, simula ngayon, magtatrust God na tayo. Magtiwala po tayo. Diba? Nagtitiwala nga tayo sa nakakausap natin. Why not kay Lord din magtiwala tayo? Church, entrust yourself to God's hand. Bigay mo po kay Lord yung buhay mo. Hayaan mo siya nang gumalaw. Palakpakan po natin ng Diyos. Ano nga po ulit yung dalawa? Ano yung matututunan natin sa kwento? Letter A, be faithful to God in time of trial. Letter B, believe and trust God. And letter C, last, build your life with your faith in Jesus. Grabe po. Galit na galit. Si King Nebuchadnezzar, inutos niya po na painitin pa ng 7 times yung pugon. 7 times ha. Isipin niyo po yun. Kung gano'n na kagalit to, 7 times pinainit. At alam niyo po, sa sobrang init nito, pati yung naghatid ng 3 sa pugon na sunog. Pambihira, napakainit po ito. At nang naipasok po yung 3, ito pong sabi niya, didn't we tie up 3 men and throw them into the furnace? Hindi ba 3 yung tinali natin tapos nilagay dun sa pugon? Sabi po, yes, your majesty, we certainly did. Yes po, 3 po. Ginawa po namin yon. But look, tingnan nyo, I see 4 men unbound walking around the fire unharmed. And the 4th looked like a god.
Grabe. Yung tatlo naging apat. Yung apat mukha pang Diyos. There was a fourth man in the fire. Grabe, kanta po ulit yun. Lakas ng loob nila na harapin yung pugon. Why? Bakit ganon? Pugon po yun. Sobrang init po yun. Ano po, dahil una pa lang, alam na nilang kay Lord yung buhay nila. Well, sa pagkait pa nga lang, pinakita po nila na sa Diyos sila. Sa buhay pa kaya nila. At dahil doon, alin po, kita po ng Diyos yun. Diyos na sinasamba nila. Diyos na pinagkatiwalaan nila. Alam niyo po, in their testing, nanalo po sila. Kaya church, pwedeng tayo rin. May problema sa financial. Hayaan mong lumabas si Lord dyan. May problema ka sa family. Hayaan mong si Lord yung umayos nan. May problema ka sa study mo. Hayaan mong si Lord yung sumagot nan. Kaya church, build your life in faith of Jesus. Diba? Hayaan mo, galaw mo, yung salita mo, kung sino ka, at kung anong klase ang Diyos mo. Hayaan mo po yung galaw mo, yung magpakita nan. Diba? Sabi po ni Paul Chappell, isa po itong author at isa po itong pastor din. God desired to show His power through your storm. Gusto ng Diyos na ipakita yung kakayaan niya sa isang ng buhay mo. Sa problematic situation mo. Kasi sa sitwasyon na akala mo wala na. Sa sitwasyon na na-dead-end na naman, gusto po ni Lord yun. Lahat po tayo may trial, may testing. Pero hayaan mong dahil sa faith and trust mo, magpapakita siya ng himala sa'yo. Tapos na po ako. Recap lang po tayo. Ano nga po ulit yung 3 lesson na makukuha natin sa kwento. Letter A, be faithful to God in time of trial. Letter B, believe and trust God. And letter C, build your life in your faith in Jesus. Church, alam niyo po, naniniwala po ako na bawat isa dito ay katulad nila Shadrach, Meshach, and Abednego. May isang sitwasyon sa buhay mo na tinitest yung faith mo. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam yung gagawin mo. Hanggang ngayon, dugmong ka pa rin. Alam niyo po, trust and faithfulness yung ginawa ng tatlo. Why not gawin din natin yun? Pipikit po tayong lahat ngayon. You will close your eyes. And right now, alam mo, isipin ko yung mga bagay. Ano yung mga bagay na nagtitest sa faith? At ngayon, sasabihin mo kay Lord, Lord, ito po yung nagtitest sa akin, Lord. Come on. Magsabi ka kay Lord. Isipin mo yung mga bagay na nagtitest ng faith mo kay Lord. At sabihin mo lang kay Lord, Lord, hindi ko po ito kaya. Alam mo, magtiwala ka lang kay Lord. Faithful ka lang sa Kanya. Alam niyo po, yung testing, dalawa po yan eh. Pwedeng pagtapos nan, wala ka kay Lord. O nasa Kanya ka pa rin. Alam niyo po, wag po sana natin hayaan na kapag natapos yun, ang layo na naman natin kay Lord. Sana po yung testing na kinakaharap natin ngayon ay magiging daan papunta palapit sa Diyos. Alam niyo po, sa panahong mahirap na, sa panahong hindi na naman natin alam kung anong gagawin, magtiwala lang tayo sa Diyos natin. Church, let me pray for you. Come on. Panginoon, nakikita mo po ang puso ng bawat anak mo. Sa oras na ito, oh Lord, minsan pa po, lumalapit po kami sa presensya mo. At gusto po namin ang presence mo, Lord. Huwag po kami sa pagkilos mo. Lord, give us strength na malampasan yung testing na meron po kami ngayon. Katulad po ng tatlo, Lord, magiging faithful po kami, magtitiwala sa iyo. And Lord, I pray na pataasin mo po, Lord, ang faith namin